Tulad ng ibang surfers noon, parang isinilang si Jay Moriarty para sumakay ng alon. Hindi tulad ng ilang iniidolo niyang namatay sa ginagawa nilang sport, ibang delikado at basang libingan ang nakaabang kay Jay. Pinanood ng mga tao ang malalakas at walang tigil na alon na papalapit sa dalampasigan, ipinapakita ang ligaw na lakas ng karagatan. Isang payat at matapang na surfer ang sumasakay sa ibabaw ng malalakas na alon at hangin. Nakapatong ang mga kamay sa surfing board. Habang bumabagsak ang alon, si Jay Moriarty ay kumapit ng mahigpit para sa kanyang buhay habang siya ay pansamantalang nilamon, isang maliit na tuldok laban sa galit ng kalikasan. Napigil hininga ang mga nanonood, nakatutok ang kanilang mga mata sa lugar kung saan siya nawala. Bawat segundo ng pananabik ay lumipas hanggang sa kabila ng lahat, lumitaw si Jay mula sa kaguluhan, sakay pa rin sa alon na naiglaban sa puwersang tumalo na sa mas bihasang surfer. Nagdiwang ang mga tao sa ginhawa habang si Jay, walang galos, ay handa na muling harapin ang susunod na alon ng kalmado at matapang. Dito pinakaramdam ni Jay ang buhay, sa gilid ng mundo, sayaw sa bungad ng bangin. Ang mga alon ang kanyang pangalawang tahanan at isinilang siya upang maghari sa tubig. Hanggang sa isang mapaminsalang araw noong 2000 at isa ng isang trahedya na walang kinalaman sa kanyang surfboard ang nagbago ng lahat. Sa isang araw na nagsimula na parang karaniwan lang, ang yakap ng dagat ay magbabago mula kaibigan tungo sa kaaway. Ano ang nangyari sa mga nakakakilabot na huling sandaling iyon? Samahan kami sa pagsisiyasat sa buhay at trahedya ng pagkamatay ni Jay Moriarty, isang kaluluwang hinanap ang sukdulang sakay mula tuktok ng pinakamapangahas na alon hanggang sa tahimik na lalim sa ilalim. Mula sa pagiging mahiyain sa unang pagsubok ng surfboard sa Santa Cruz, California, nakatakda na si Jay Moriarty para sa tagumpay sa surfing. Nagsimula sa edad na 9 sa Sewer Peak ang kasabikan at pagmamahal na naramdaman ng batang si Jay tuwing sumasakay siya sa alon ng dagat ang nagtulak sa kanya sa landas na huhubog sa buong buhay niya. Sa maikling panahon, napuno ni Jay ang kanyang mga taon ng tapang, pakikipagsapalaran at tunay na espiritu ng surfing na hinahangad ng marami. Hinahangaan ng nakakakilala kay Jay ang kanyang determination at husay sa surfboard. Ikinuwento nila ang kanyang pagiging magaan kasama palakaibigang ngiti at pagmamahal sa pagsuong sa malalaking alon lalo na sa Mavericks sa Pillar Point, Half Moon Bay. Yang Mavericks ay kilala sa matitinding conditionit, hindi para sa mga duwag. Direktang pinapakain ng malamig na tubig mula Alaska ang surf break kaya nagkakaroon ng malalaking alon. Yung mga alon na ito na umaabot hanggang 30 talampakan ay kilala sa kanilang nakakatakot na reputation. Sobrang lakas ng bagsak ng alon na kaya nitong tanggalin ang wetsuit ng surfer, baliktarin siya at malunod sa proseso. Nakakuha na ng buhay ang mga alon ng Maverick noon, kabilang na ang world-class na surfer na si Mark Fu, na trahedyang nalunod noong Disyembre 1974 habang sinusubukang sakupin ang mga ito. Gayunpaman, para kay Jay, ang pang-akit ng pagsakop sa mga mabagsik na pader ng tubig na ito ay tumagos hanggang sa kanyang kaibuturan. Bilang payat na binatilyo, nagpasya siya. Lalampasuin niya ang alon ng Mavericks. Pero hindi niya ito sasagupain mag-isa. Nakahanap si Jay ng perpektong mentor para gabayan siya sa kanyang paglalakbay sa surfing, si Rick Frosty Hessen, isang veteranong instructor ng surfing at kaibigan ni Jay. Mula edad 13 nagsama sina Jay Moriarty at Rick Frosty Hessen sa matinding paglalakbay para harapin ang Mavericks at dambuhalang alon nito. Si Frosty, 45 anyos, ay eksperto sa dagat at balak niyang sanayin si Jay hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan at espiritu. Matindi ang kanilang pagsasanay. Bukod sa pagsusurf, pinapag-aral ni Frosty si Jay, pinapasulat ng mga sanaysay para tumalim ang pag-iisip niya kung bakit niya gustong mag-surf at pinapagawa pa ng math para humasa ang kakayahan niyang magsolusyon ng mga problema. Hindi lang ito tungkol sa lakas kundi pati sa talino. Para kay Rick, hindi sapat na maintindihan lang ang mga alon. Kailangang matalas mag-isip si Jay, parang nagsosolve ng palaisipan para malampasan ang karagatan. Kung alam lang ni Frosty na darating ang panahong hindi na kayang labanan ng kanyang alagad ang kalikasan. Gusto ni Frosty ng surfer na mabilis mag-isip sa dambuhalang alon, ang tunay na pagsubok ay nasa tubig. Lumangoy si Jay ng malayo sa dagat, laging nilalampasan ang limitasyon niya. Ilang oras siyang nagpapaddle sa Monterey Bay, nasanay sa lamig, agos at lakas ng karagatan. Sinigurado iyon ni Frosty.
Gusto ni Frosty na hindi lang masakyan ni Jay ang Mavericks, kundi makilala pa niya ito ng lubusan. Tinuruan ni Rick si Jay mag-visualize ng pagsakay sa malalaking alon ng Mavericks. Tinuruan siya ni Rick na makita ang sarili niyang sumasakay sa alon, maramdaman ang tubig sa ilalim at pag-aralan ang alon sa isipan bago ito sakyan sa totoong buhay. Parehong mahirap ang pisikal na pagsasanay at mental na laro kaya hinarap ni Jay ang takot niya at nangarap ng malaki. Sa edad na 15, higit pa sa handa si Jay. Ang batang dating nanginginig sa surfboard ay naging surfer na kayang harapin ang malalaking alon. Sumabak siya sa mundo ng malalaking alon ng surfing, bitbit ang kaalaman, kasanayan at diwang hinubog ng masusing paghahanda. Parang kwento sa libro ang unang sakay ni Jay Moriarty sa Mavericks kung saan ang alon ay umabot ng 15-18 talampakan ng taas. Para kay Jay, parang pag-akyat sa Mount Everest o panalo sa Olympics ang pakiramdam niya. Mabapos ang 2 taon ng pagsasanay, natupad niya ang pangarap ng mahuli ang alon na iyon. Hindi mo maipaliwanag, sabi niya matapos ang araw na iyon. Gusto mo lang sumigaw ng malakas dahil ito ang pinakamasarap na pakiramdam. Pero ang pinaka di makakalimutang sandali ni Jay sa Mavericks ay paparating pa lang. Pagkalipas ng 8 buwan bago magsimula ang holiday. Sa isang malamig na umaga ng Disyembre 11, 1994, isinakay ni Jay ang 2 malalaking surfboard niya sa pickup ng kanyang ina at nagtungo sa Mavericks. Pagdating niya, masigla ang paligid, maraming photographer at surfers na abala sa usapan tungkol sa malalaking alon. Mabangis ang dagat, naglalabas ng alon na parang halimaw mula sa kailaliman. Si Jay, walang takot at nakatutok, ay malakas na lumangoy papunta sa isang napakalaking alon na namumukod tangi sa iba. Ito ang sandaling matagal na niyang pinaghandaan. Ang hangin ay umuungal noong araw na iyon, kaya mahirap manatili sa ibabaw ng tabla. Alam ni Jay na kailangan niyang yumuko ng mababa para malampasan iyon. Nang abutin ni Jay ang tuktok ng alon at handang bumaba, may biglang nangyari. Biglang malakas na hangin ang tumama sa kanya habang pababa siya. Biglang iniangat si Jay mula sa alon, hindi na nagsusurf kundi lumilipad na sa ere, hawak ng malakas na hangin. Parang pelikula ang pagkahulog ni Jay. Bumagsak siya ng 40 talampakan diretso pababa, isang nakakabighaning pagbagsak mula sa langit papunta sa dagat. Isang sandali ng adrenaline, pagsubok sa tapang ni Jay laban sa karagatan. Tumama siya sa tubig na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Pero si Jay, matatag at matibay, ay lumitaw mula sa mga alon na hindi nasaktan. Ang pagbagsak na ito, na tinawag na Iron Cross dahil sa pagkakabuka ng mga braso ni Jay habang siya ay nahuhulog, ay naging alamat. Ang kahangahangang pagbagsak na ito, kinunan ni Bob Barber, ay sumikat at napunta pa sa pabalat ng Surfer Magazine noong Mayo 1995 na ipinakita sa mundo ang matinding panganib at kasabikan ng pagsusurf sa malalaking alon. Kahit sumikat at napansin ng media, nanatiling mapagkumbaba si Jay. Patuloy siyang nag-surf na may parehong sigasig at dedikasyon na dala niya mula pagkabata. Saka pa lang nagsisimula ang kanyang karera at buong intensyon ni Jay na sakyan ang alon na yon. Habang tumatagal, mabilis siyang sumikat sa surfing at papunta na sa pagiging alamat nito. Pero may ibang plano ang tadhana para kay Jay Moriarty. Noong Biyernes, Hunyo 15, 2000 at isa si Moriarty ay nasa Lohifushi, isang resort na isla sa baybayin ng Maldives sa Indian Ocean para sa photoshoot. Di gaya ng mga adrenaline-filled na sandali sa Mavericks, pinili ni Jay na ibang paraan ng pagtuklas sa karagatan. Pinili niya ang freediving para tuklasin ang kailaliman gamit isang hininga. Sinasanay ang katawan at isipan para sa malalaking alon na mahal niya. Maraming surfers ngayon ang nagdadagdag ng freediving sa kanilang training. Sa pamamagitan ng pagsasanay na huminga ng matagal, nagagawa ng mga surfers na palawakin ang kanilang kapasidad ng baga at harapin ang mga wipeout ng mas kalmado. Nakakatulong ang freediving para mas komportable ang surfers sa ilalim ng tubig. Sa paulit-ulit na pagsisid ng 15 to 30 talampakan sa malamig na tubig, nasasanay ang surfers sa presyon at natututo silang manatiling kalmado kahit natatabunan ng malalakas na alon. Nakatutulong ito para makatipid sila ng oxygen at maiwasan ang panic kapag kailangan. At syempre, ang paulit-ulit na pagsisid at pag-ahon ay mahusay na ehersisyo para palakasin ang core at kumpiyansa sa dagat. Kahit walang flippers, ang freediving ay nagpapalakas ng binti at core, malaking tulong sa pagmaneho ng surfboard tulad ng umagang iyon noong 2001. Habang sumisinag ang araw sa Indian Ocean, umalis mag-isa si Jay. Iniwan ang surfboard para sa mask at snorkel.
Lumipas ang oras at hindi agad na bahala ang iba sa hindi niya pagdalo sa tanghalian dahil normal ito para sa mga atletang tulad niya. Lalo na sa ganitong katahimik na lugar. Ngunit habang lumalalim ang araw at hindi dumalo si Jay sa hapunan, nagsimulang mag-alala ang lahat. Hindi siya ganoon na hindi nagsasabi ng kanyang mga plano o kinaroroonan, lalo na sa isang liblib na lugar tulad ng Loha Fushi. Mabilis na nagbago ang atmosfera mula sa simpleng pag-aalala tungo sa agarang pagkabahala habang pagdilim sa isla, nag-organisa ng search party ang mga kaibigan, surfers at resort staff, nilibot ang baybayin at dagat para hanapin si Jay. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang gabi, ginabayan ng mga bituin at mahina ng buwan. Lalong lumala ang sitwasyon sa bawat oras na lumilipas. Si Jay, kilala sa lakas galing at paggalang sa dagat, ay hindi matagpuan kahit saan. Sa wakas, sa gitna ng gabi, nagkatotoo ang kinatatakutang pangamba ng grupo. Natagpuan ang katawan ni Jay sa ilalim ng dagat, malapit sa huling lugar ng kanyang pagsisid. Malaking dagok ito sa mga kasali sa paghahanap at mabilis kumalat ang balita sa maliit na isla at lampas pa. Sa surfing community kung saan kilala si Jay Moriarty, inakala ng marami na kung mamamatay siya ng maaga, mangyayari ito sa gitna ng isang alon, tulad ng sinapit ni Mark Fu noong 1975. Sa halip, natapos ang buhay ni Jay, libu-libong milya ang layo mula sa malamig na tubig ng Mavericks sa isang sitwasyong malayo sa mga sandaling puno ng adrenaline na kanyang kinilala. Hindi malinaw ang detalye sa likod ng pagkamatay niya, pero lahat ng kaugnayan dito ay tumutukoy sa shallow water blackout, isang phenomenon sa freediving kung saan nawawalan ng malay ang diver dahil kulang ang oxygen sa utak. Ang kondisyong ito ay tahimik at mapanganib. Wala itong babala at maaring mangyari kahit sa pinakabeteranong mga diver. Madalas nilalampasan ng diver ang limitation nila, sinusubukang magtagal o sumisid ng mas malalim, kaya tumataas ang panganib ng blackout. Kapag desperado sa oksiheno, pwedeng mag-shutdown ang katawan at hindi na makakilos ang diver para maligtas ang sarili. Mapanlin lang ang shallow water blackout dahil pwede itong mangyari kahit sa mababaw na tubig, kaya akala ng iba ligtas sila kahit hindi. Si Jay ay nakita ng mga saksi na sumisisid pababa sa isang lubid ng boya hanggang mga 30 talampakan, isang lalim na hindi karaniwang iniuugnay sa matinding panganib. Sa tahimik na mundo sa ilalim ng tubig, malamang naranasan niya ang blackout, malayo sa mga alon at palakpakan ng mga tao sa Mavericks. Ang freediver tulad ni Jay ay nananatiling gising habang sumisisid, ngunit maaaring mawalan ng malay dahil sa biglang pagbabago ng presyon, oxygen o pagtaas ng carbon dioxide. Maaaring humantong ito sa hindi sinasadyang paghinga at pagpasok ng tubig sa daanan ng hangin bago siya makalutang at makahingi ng tulong. Kapag nawalan ng malay si Jay, mapupuno ng tubig ang mga daanan ng hangin niya. Sa ilalim ng tubig, patuloy na mahina ang pagtibok ng puso sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, nagpapadaloy ng dugo na kulang sa oxygen papunta sa utak at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan bago tuluyang tumigil ang tibok ng puso. Sa maikling panahon bago tumigil ang puso, tumataas ang panganib dahil kulang sa oxygen ang utak. Mabilis na pipinsala at nasisira ang utak. Bukod dito, naaapektuhan ang reflex ng daanan ng hangin kaya mas maraming tubig ang nalalanghap papuntang baga imbes na mapigilan ng katawan. Kung nanatiling nakalubog sa tubig ang nawalan ng malay na freediver, siguradong mauuwi ito sa suffocation dahil sa kakulangan ng oxygen. Humihinto ang tibok ng puso ng 40 minuto. Mababa na ang tsansa ng cardiopulmonary resuscitation na mabuhay pa sila kung ito ay sinimulan ng huli matapos ang ganap na pagkasuffocate na nagdudulot ng permanenteng pinsala sa utak at kamatayan. Dahil sa panganib ng pagkawala ng malay, kadalasang lumalangoy ang mga diver ng pares na tinatawag na buddy na may kasunduan na tulungan at hilahin ang isa't isa palabas sakaling magkaroon ng emergency. Pero mag-isa lang si Jay. Kung may kasama si Jay, baka napansin ng partner niya na matagal na siyang hindi umaahon. Marahil. Hindi na natin malalaman, ang alam lang natin ay ang pagkabigla at kalituhan ng mga surfer sa Santa Cruz nang kumalat ang balita. Sa isang komunidad na bihirang magkatrahedya, walang kapantay ang pagkamatay ni Jay. Nagulat ang mga surfer sa California. Nagulat ang mga kaibigan at pamilya ni Jay sa kanilang narinig at nabasa. Pumanaw si Moriarty isang araw bago ang ika-23 niyang kaarawan. Iniwan niya ang asawang si Kim Moriarty, ina na si Christy, ama na si Doug, kapatid na si Daniela at Sean, at 5 pamangkin.
May taunang paddleboard race bilang pag-alala kay Moriarty. Ang J. Moriarty Paddleboard Race o J-Race ay ginaganap sa Capitola. Matapos siyang mamatay, ginanap ang parangal para sa kanya sa Pleasure Point. Dumalo ang pamilya, mga kaibigan, asawa niyang si Kim at mentor niyang si Frosty ni Jay. Pagkamatay ni J. Moriarty, patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kanyang diwa sa mga surfer. Na may napagmamahal niya sa surfing at sa karagatan ay patuloy na nagtuturo at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga bagong surfer. Maagang namaalam si Jay, ngunit ang kanyang kwento at pagmamahal sa surfing ay patuloy na inspiration sa mga sumasakay sa malalaking alon. Mula sa nanginginig na binatilyo hanggang sa pagiging kumpiyansang surfer, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng harapin ang karagatan ng may tapang at saya. Sa mundo ng surfing, si Jay ay paalala na abutin ang mga pangarap ng buong puso gaya ng ginawa niya.